Lasinggero raw kasi itong kapatid natin na si John. Kaya ang live-in partner niya na si Kate madalas na sumasakit ang ulo. Ba't nagkaganon? Di ba yung lagi naglalasing yun ang sumasakit ang ulo? Pero eto hindi. Sumasakit to ang ulo nung partner nitong si John na lasenggo. Pero ang pagiging lasenggo nga po kasi nitong si John, may kakaibang catch eh. Sa tuwing nalalasing, etong si lalaki, nagagawa raw na i-chat online ang kanyang mga ex-jowa. Oy! At kung minsan pa nga raw ay nagagawang takutin naman nitong si John ang kanyang kinakasama na ngayon na si Kate na maghanap daw ng babaeng bayaran para matugunan ang init ng kanyang katawan. Mamaya tatanungin natin, sinasabi ba yan kapag ka nalalasing o kahit na nasa matinong pag-iisip? Kawawa naman ho itong si Kate, ano? Palagi na lang daw na stressed dito kay John. Ngayon, kaya naman kausapin natin 27 years old mula sa Batangas, si Kate. Kate, magandang tanghali sa'yo. Hello po. Kate, etong mga sinabi mo sa amin. Totoo ba to lahat na kapag ka nalalasing lang itong si John? Kate? Opo. Oo, yan. Kapag ka nalalasing si John, para nag-iibang tao siya. Pero kapag ka, papaano siya? Kumusta siya makipag-usap sa'yo kapag ka hindi naman nakakainom ng alak? Okay naman po. Parang wala lang nangyari. Akala mo walang ginawa talaga. Hindi man magsusorry. Hindi man magiging nagpasensya. Walang sorry? Nagawa niya nung gabing yun. Kate? Parang palipasin lamang po. No, Kate, medyo pumwesto ka nga na mas maayos-ayos. At wag narinig ko para nagfi-feedback tayo sa radyo. May radyo, nakikinig ka ba sa radyo? I-off mo na muna yung radyo para mas direkta, no, yung pag-uusap natin. Ayan. Kate, ayan. Okay, papaano ulit? Kapag ka hindi nakakainom itong si John, maayos siyang kausap. Maayos kayo nakakapagplano. Opo. Meron na ba kayong anak ni John? Meron po. Ilan? 4 years old. Isa lang po. Isa pa lang. Kasal, hindi? Hindi po. Live-in. At gaano na kayo katagal na mag-live-in partners? Mga 5 years po. 4 years. 5 to 4. Kung ilang taon halos yung bata? Opo. Ganun na. Dati pa bang ganyan itong si John? Ha? Dati pa siyang ganyan? Parang nito lang po nung bumukod kami. Yan. Kasi Kwentuhan mo nga kami. Isang taon pa lang po kaming nakabukod na kami lang talaga. Dati po kasi may mga kasama, may mga nasa poder kami ng pamilya niya. So, nung nasa poder pa kayo, ng Pero pamilya. ngayon po nakabukod na po kami. Nakatira po kami sa Kubo, yung parang resort. Oo. So ganito, linawin lang natin medyo malabo kasi yung linya mo para sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin. Nung 4 years o nung unang mga 3 taon ng pagsasama ninyo, maayos itong si John, hindi siya nagtatatawag at hindi siya nagko-contact doon sa mga naging ex-jowa niya kapag ka nalalasing. At hindi rin siya naghahanap ng babaeng bayaran para matugunan daw yung init ng katawan niya. Hindi niya yung ginawa dahil nakikitira pa kayo doon sa mga sa pamilya niya. Tama? Opo. Ayun. Pero ngayon na humiwalay na kayo, bumukod na kayo, nag-iba na ang pag-uugali nitong si John. Bakit kaya? Nagkaroon na ba siya ng freedom? Hindi niya. Doon ba sa bahay nila nasisita siya? Siya ba ay na-check ng mga kapatid, ng nanay, tatay? Opo, lagi po kasi siyang pinapagalitan po. Ayan na nga ang sinasabi. Tapos po, naparami po kasi yung pagbarkada niya nung nakalipat po kami. Mas dumami po yung mga influensya sa mga paligid namin. Mabarkada din. Ayan. Na dati napipigilan dahil nasisita ng mga magulang. Opo.
Okay. O sige, tanungin muna natin ha. Kate, bago tayo magpatuloy sa'yo, kausapin naman natin ngayon, 29 years old, ang kinakasama po ni Kate na si John. Mula rin sa Batangas. John, magandang tanghali sa'yo pare. Magandang tanghali din po. Narinig mo ang mga pinag-uusapan namin ni Kate. Opo. Meron kasi siyang mga inirereklamo na kapag ka raw nakakainom ka ay para ka nag-iibang tao. Medyo nagiging wild ang kaisipan mo. Ganyan. Opo. At bukod dyan, kumukontak ka pa, nagchat-chat ka, online chat doon sa mga ex-jowa mo. Alam mo ba nangyayari ito dyan? Apo. Ha? Bakit? Kasi ganito po yan. Nagsimula po kami masaya po kami. Tapos, dumadating talaga sa time yung gang pong, yung gang tawag dito. Yung medyo nalabo po siya. Yung gang wala na siyang parang pakialam sa akin. Kasi pag-aawas ako ng trabaho, syempre, pagod po ako noon. Hindi niya pala ako matanong na kamusta ka, kamusta ang trabaho mo. O ito pagkain, kumain ka muna. Eh hindi po. Pagdarating po ako doon, cellphone siya, ganyan. Parang wala na po siyang pakialam sa akin eh. Eh syempre, ako naman po lalaki, talagang malambing akong tao. Maghahanap po ako ng kalinga. Ako, para maniniwala nga ako na na malambing ka kasi pati mga ex mo nilalambing mo eh. Napapa-message ka eh. So, ginagawa mo pala ang mag-check doon sa mga ex-jowa mo dahil sa hindi mo nakukuha yung atensyon mula kay Kate mismo. Opo. Tama. Sinasabihan ko naman po siya. Pag napagsabihan ko po siya, sa una okay. Tapos bilang lang po tayo ng mga ilang araw, wala na po uli. Cellphone po siya na cellphone uli, ganyan. Ano raw ginagawa ni Kate sa cellphone? May nakikipag-chat po siya, nagrarapol, hindi ko po alam eh, kasi hindi ko po pinapakalman yung Facebook account niya. Okay. Hello po. Yan ang gusto ko. Iimbitahin na natin si Kate sa usapan. Okay, Kate and John, pag-usapan nyo na maayos ha. Maganda yung meron tayong mareresolba sa pag-uusap na to. Not necessarily mag-away kayo, pero magpaliwanagan kayo. Kasi Kate, ayan na, sabi ni John, hindi mo siya nabibigyan ng tamang atensyon. Panay ang cellphone, nakauwi na siya. Yun naman pala kaya pala nagpapapansin din si John. Ayan, iinom na nga, magchat-chat pa dun sa ex niya. Parang inaasar ka talaga. Go? Sige. Opo. Hello, Kate. Babe. Oh. Hello. Sorry kung nagagawa ko yon. Kasi hindi mo kasi ako binibigyan ng intention pag naawas ako sa trabaho. Ganyan. Yung pag-iinom ko naman, alam mo naman yon. Never ako bumili ng alcohol. Alam mo din naman na kaya minsan nag-cellphone ako kasi timing na minsan alam mo naman pinagkakaabalahan ko, di ba, minsan pagkakaperahan din. Kaya minsan nakatutok ako sa cellphone. Pero yung sitwasyon din natin. Hello, Kate? Hello? Kate? Opo. Dali. Ano yun? Ano sinasabi mo na biglang na wala ka sa amin ni John? Ano yung sinasabi mo? Ano yung pinagkakakitaan mo ba sa cellphone na yan? May mga ginagawa po kasi ako online, hindi ko na lang po sasabihin na alam niya naman po yun na... Pero hindi ka nang i-scam, ha? Hindi po. Sige, kala ko biglang ikaw yung isa sa mga nagte-text sa amin na nag-text po si Attorney Batlanggaw. Paki-contact na lamang po, i-settle Tumasali po ako sa mga promo yung pag may mga yung sa mga page po na nag-give away. Sige. Opo, doon po. Pero hindi naman yan siguro araw-araw. Hindi naman siguro ang timing tuwing uuwi si John. Hindi naman po. Hindi. Ayun nga eh. Bihira lang po yun na... Sige, bihira lang po yun nag-cellphone ako kung uuwi siya. Kasi minsan po, pag yung hapon na yun naglilinis po ako. Pwede ba bago ka maglinis, bago umuwi si Jan, maglinis ka na ng bahay? Hindi ba pwede yun? Para paglapag ni Jan, malinis na nga yung bahay, makakausap mo pa siya. Hindi ba pwede yun? Oo nga po.
pwede naman. Oh, 'di ba? Mas agahan mo na yung preparasyon. Ikaw ba, Kate, bukod diyan sa nandiyan ka lang sa bahay, 'di ba? Kasama Opo. niyo yung anak ninyo, 4 years Opo. old pa lang. So I guess hindi pa yan nag-aaral. Nag-aaral na po, daycare. Ayun po, hatid sundo ko din po. O yun, hindi naman sa minemenos natin na hindi pa naman ganun kahirap. Of course, mahirap mag-alaga ng bata. Pero ang sinasabi natin dito, meron ka naman palang oras na preparasyon na magawa mo na yung para sa anak mo. At kung paparating na si mister o kung papaalis na papunta sa trabaho, meron ka naman preparasyon din at pag-alalay na gagawin para sa kanya. Opo. Jan. Po. O yun lang ba talaga yun? Baka Opo, ikaw, baka ikaw talagang totoo yung mga chinachat mo naman online. Pahuhuli kita, nandyan na yata yung pulis. Minsan po kasi hello po, kuya. Minsan po kasi pag inaaway niya ako ng gabi, tinatamad po talaga, natapad po talaga ako na intindihin siya minsan o hindi ko siya talaga pinapansin. Sinasadya ako din po kasi minsan pag inaaway niya ako ng gabi. O yun. Na lasing siya. Gaano ba kadalas ang pag-inom-inom ni John? Kate, ikaw ang sumagot niyan. Mahina na po 4 na beses sa isang linggo. Mahina yun. So minsan Mahina kinukumpleto. na po yun. Opo. John, bakit Ngayon naman lang ganun po kadalas? mahina. Gawa nga po nun, siyempre, para sa akin po kasi, hindi naman po nang dahil lang sa isyong yun Sa hirap na rin po ng buhay, dahil ng problema. Kasi, hindi naman po sapat yung kinikita ko pagmamachinist. Ngayon po, si Mrs. po kasi, nung nakilala ko po yan, nakapagtrabaho po siya ng isang kinsenas. Isang kinsenas lang po. Ngayon po, nung namatay si Erpat, ito lang po, may isang taon pa lang po. Hindi ko po siya nakapagtrabaho. Kaya nang focus po muna sa pag-aalaga ng bata. Siya po yung nagkasakit po sa puso. May sakit po siya sa puso. Dahil lang. Para nalilito ko sa tinatanong ko lang bakit ang dalas mong uminom. Oo nga po. Bata. Ayun nga po. Kaya madalas po tayo mag-inom. Ng dala po nga na problema. At ayun po yung problema. At sa tingin mo, yun ang solusyon sa problema, yung pag-inom ng alak? Tama po. Hindi ba dapat hindi ba dapat na isipin mo may anak na kayo? At alam mo naman. Pero hindi ko po pinapabayaan yung anak ko. John. Kasi sa alak po kasi hindi po ko yun nabili. Oh, hindi ka bumibili. Aba, nangunguha ka pa. Kinukuha mo lang, pinipitas. Paano? Hindi po. Pinapainom po ng mga kamag-anak, Oh, sa mga papa. oh. Pero pwede naman tumanggi. Oo Hindi nga ka ba po. makatanggi? Pero, Hirap na hirap lang po po pag siya. may pag talagang ayaw talagang uminom. Pag So, ayaw. matanggi po. Tuwing Pag kailan- okay po kami. Tuwing po kami kailan ni mo Mrs. ayaw? Kasi ako nung hindi ako nagmamalinis pero umiinom ako dati. 'Di ba? Nang madalas din. Madalas kapag umuulan, ang kantsawan, ang sarap uminom. Umuulan na yan, ang lakas na yan, halos bumabagyo, ang sarap. Pero kapag maaraw, naku, ang init, inom tayo. Wala namang pinipiling oras kapag iinom ka at gusto mo talaga. 'Di ba? Bumabagyo, umaaraw ng kontodo diyan, kuha ka ng yelo, tara palamig tayo. Pero gagamitin din yung alak na dahilan para magpainit kapag malamig naman yung panahon. Okay. 'Di ba? Ganun 'yun. Pero ibig sabihin ko nga dito, hindi ka ba pwedeng tumanggi sa mga yaya at asikasuhin mo rin muna itong si Kate. Kasi yung sinasabi mo na solusyon sa problema, yung pag-inom mo ng alak, nakakalimot ka sa problema, I'm telling you, John, hindi. Siguro naman, meron ka nakakakwentuhan sa pag-inom-inom mo na nasira yung liver, nasira yung atay. Yung At least doon po, nasasabi ko po sa kanila yung salawin ko, bakit ganito, bakit ganyan siya, na hindi kanino mo sinasabi? Doon po sa mga kainuman ko, lalo na sa pinsan ko po. Yun po talaga yung pinsan ko yun ang pinaka-kadikit po talaga. Kadikit na kadikit. Kadikit. Ngayon ba kasama mo siya dyan? Magkadikit ba kayo ngayon? Wala po. Hindi naman. May trabaho po siya ngayon. May trabaho. Sige, kala ko magkadikit kayo dyan ngayon. Sige, sandali lang. Pero hindi. Ang problemang sinasabi mo doon sa mga kainuman mo tungkol kay Kate. Opo. Proud ka doon na problema ang ino-offer mo, problema ninyo ang pinupulutan ninyo?
Proud ka ron? Hindi ko man sinasabi talaga sa yung totaling, marami kami. Ipagsisigawan ko. Hindi po. Yung dalawa lang kami mag-uusap. Kahit pa dyan, kahit pa pabulong, kahit pa senyas, ang problema ninyo mag-asawa, pag-usapan ninyong dalawa. Hindi mo ikikwento kay pinsan mo kahit kadikit mo pa siya. Lalo na kung nandyan naman ang asawa mo at makakausap mo naman ng maayos. At mas maganda ang pag-uusap ng walang halong alak, ng walang halong droga para nakakausap mo ng matino, ng nakatulog ng maayos, ng hindi puyat, ng hindi pagod na pagod. Yun ang pinakamaganda. Pero kapag ka talaga under the influence ng alcohol, ng droga, di ba, iba naman yung iba yung pag-iisip natin. Pagka ganyan. Kaya be fair with your, with your live-in partner na si Kate. Maging parehas ka, may problema ka sa kanya, masusolusyonan nyo yung mag-asawa pagka kayo nag-usap. Pero yung pinsan mo, kahit gaano kaganda ang ipinayo ni pinsan, kahit gaano, anong pangalan pa nung iba mong mga tropa ron, yung mga manginginom. Sino yung inuutusan nyo kapag ka nagiinom, tagabili ng pulutan? Si Harold. Si Harold. Oh, kahit si Harold na minsan na lang magsalita, ha? Kahit si Harold na minsan magsalita dahil madalas yung inuutusan. May maganda siyang sinabi, wala naman siya mariresolba eh. Kasi ang problema, hindi rin alam, ang solusyon, hindi alam ni Kate. Hindi niya narinig. Okay? Ikaw lang nakakaalam nun. At nasa isip mo lang na ganito dapat ginagawa ni Mrs. Pwedeng-pwede kang dumirekta kay Kate sa pag-uusap ninyo nang walang halong alak. Ayun nga po, pag kasi, mataas din po kasi yung pride ni Mrs. Ngayon, kung kakausapin ko, ang sa akin po kasi, kung kakausapin ko siya, lalo lang lalaki yung gulo kasi ayaw niya ng paliwanag. Mali na nga siya. Pinapatunayan niya pang tama siya. Sige. Babae ka nga, may toyo kayo. Hoy, wag kang ganyan. Wag kang ganyan sa mga kababaihan, ha? Maraming mga nakikinig sa atin dito at kahit si Mrs. Popoy. Napakalawak ng pangunawa niyan sa amin dalawa. Kala nyo malawak na pangunawa ko? Naku po. Mas malawak pa pang unawa nyo. Pero ito na lang ha. Ito ang regalo namin para sa inyo, Kate and John. Kate, ikaw muna. Ano ang gusto mong baguhin na ni John sa buhay niya? Go. Yung mabawasan po yung pag-iinom at minsan po kasi ay inuunan niya talaga ang ibang tao yung pag may iuutos ba. Tas malimit ko po siya mahingan ng mga pabor, ganun po. Parang ang hina ko po sa kanya. Tapos yung iba sa iba po, yung napakalakas. Mabilis lang. Mabilis lang makahingi ng mga pasuyo. Okay. Ayan. Pero ikaw ba, Kate, ay mababawasan din yung pagkahilig mo at pagtutok mo sa, sa cellphone mo, kung ano mang ginagawa mo dyan, lalo kapag ka nandyan na si Mister? May papangako mo ba yon? Opo, magagawa naman po. Kakausapin mo na siya ng mas madalas, kukumustahin kapag ka umuwi. Yun ang mga nare-reklamo ni John eh. Magiging available ka na para sa kanya. Opo. John, ikaw naman, ano naman ang gusto mong baguhin pa ni Kate? Hindi nga po, yung katulad ng sinabi niyo na bawasan muna yung cellphone pag nandun ako kasi hindi naman buong araw nandun ako sa bahay. Gawin mo yan pag i-cellphone mo, pag wala ako. Pag darating ako sa bahay, ako naman. Ako na may asaluhin mo. Ngayon, pinapangako ko rin sa'yo na hindi naman titigil lang, babawasan ko pag-iinom. Hindi naman kasi bigla-biglang mawawala yung umaling sa alak. Nako, Jan. Mga katwiran talaga ng mga, hindi naman sa, bawas muna. Bago bitaw, Bawas muna. Siya. Sige, ano ang heart decision ninyo? Ano ang HEART decision ninyong dalawa? Itutuloy nyo pa ba yan? Ha? At, sandali lang pala dyan, ha? Meron ako nakalimutan dito na punto, ha? Tigilan mo yung sinasabi mo na maghanap ng bayarang babae para matugunan yung mga pangangailangan ng... Ha? Hindi naman talaga seryoso na pag sinabi ko po yun, mangyayari po. Hindi po. Ay? Kung bagay sa akin lang po, pananakot lang po yun na hanggang para lambingin niya naman ako. Para maisip niya na, ba't maghahanap sa ng iba? Sige. Kailangan ng lambing ko. Yan. Ayusin mo yan, ha? Apo. Sige. Ano na? Ano na ang heart decision nga ninyong dalawa? Ikaw muna, Kate. Itutuloy naman po. Itutuloy. Gagain pa.
Oh, approve na approve. Tama? Oh, Opo. ikaw naman dyan. Kahit anong mangyari, tandaan mo, hindi kita iiwan, mamahalin kita. Hindi ka nakainom ngayon, ha? Dapat tama yan dyan, ha? Ay siya, sige, good luck sa inyo.